be discussing about hospital management for my code. So let's start with the function that I use, which is check status, and it will only I use the condition if and elif and else, and it will check here the temperature, heart rate, and BP of the patient. And if the temperature is greater than 39, then if the temperature is greater than 39, then the heart rate is greater than 120, tapos ayun, greater than 160, then it will return critical. But if yung temperature is around 100 to uh, greater than 100 to 120, then ito yung kukunin niya, needs attention. Pati temperature naman, if if it is equal to greater than or equal to 30 to 39, then ayun, kukunin niya yung. Tapos ito mo sa BP, kailangan around 140 to 160 para makuha niya to. Ayan. And next naman, or else pag wala naman nagmatch sa condition na to, then it will return normal. So inside also this function, I also declared total number of patients, normal count, attention count, yung critical count. Then after yung gumawa ko ng loop here to check to handle different kinds of error error if ever happens. So ang bago lang naman ditong ginamit ko dito is yung try and yung except. So yung try ginamit ko to para to check if the code has an error. And next naman yung except naman, ginamit ko to para if ever may error na mangyari, mag-continue pa rin siya or mag-work pa rin. So try muna tayo dito muna tayo sa inside ng try, which is this. So nag-declare ako ng variable composed of name up to BP, and para ginamit ko to para makuha yung patient name. Sa age naman, age lang naman yan. Temperature naka-float to, heart rate int, and BP int, naka-int din. So yan. So sa status, bali kukunin lang naman nito yung tawag dito, yung output sa mismong function. Ayan, bali yan, kung yung output ng check status, mapupunta sa status yung checks. Ayan. Tapos sa total patients naman, sa total number of patients naman, bali ito, pag nag-loop siya, bali madadagdagan yung number of total patients na naka-sad dito. Next naman is yung sa status. Okay. So sa status naman, if yung patient is critical, kagaya dito, ayan. If critical siya, then it will add 1. Tapos if yung sa attention naman, bali yan, ang ano lang naman nito madagdagan lang naman yung mismong mga critical or yung mga normal attention tas critical count. Depende naman yun sa sa def check status or sa function na to. Kasi the rest naman nito, gumamit lang ng formatted string for the output para i-display na. Sa except naman, ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, mag-run lang naman to as long as may except, if ever yung may error yung mismong input, or yan, yung input ng user dito.
ito naman, gumamit ako, ito naman, nakabase ito sa user kung if you want to check another patient, para pag sinagot niya naman kasi dito is no, then maglo-loop siya. And kagaya ng sinabi ko kanina, pag nag-loop yan, madadagdagan tayo ulit ng another patient. Then after after madagdagan ng patient and yung input yung mga details dito, then mag-work ulit yung function, madadagdagan ulit tayo ng another total patient. Sabihin natin itong 1 magiging 2 na to, then may isa dito sa condition na to magiging 2 na rin. Then after nun, ayun, mapupunta na ulit tayo dito sa ano na to, sa mag-input ulit tayo kung magko-continue or not. Then if yes, then magba-break, ma-stop na yung loop na to, itong while loop. Ayan. Tapos lastly, ito na yung summary report. Bale, dito na naka-display yung mismong final output ng critical patients, yung may need na attention, tapos normal count, tapos yung number of total patients. Ayun. Bale, that's it for my hospital monitoring system.